Programang ito ay isang block time o bayad na programa. Anumang pahayag, opinyon, o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, your greater blessing, and being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y nagsilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y nagsilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos,
pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Andy Rosare, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapiling muli sa pagbabasa at pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Kasama ko po ang ating pong mga Bible reader, Brother Raymar, Brother Angelo, and Brother Aljon. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay. Salamat sa inyong paglalaan ng oras at panahon para tayo'y mag-aral ng mga salita ng Panginoon. Sa lahat ng mga naaabot ng himpilang ito ng New Gen FM 100.7 sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, at maging mga kapatid sa mga coastal areas, coastal barangay na sakop ng Bulan, amen, sa 63 barangay na sakop ng Bulan, sa coastal areas, coastal barangay na sakop ng Magdalena, Santa Magdalena, Matnog, Bulan at Magallanes. Magandang umaga po sa inyong lahat, maging dyan po sa Masbate at dyan po sa Kapul. Magandang umaga po, maging dyan po sa San Vicente. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon. Maraming salamat din po sa atin pong technical side, DJ Box. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong pag-assist. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon mga kapatid. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na tayo muli makapag-aral ng mga salita ng Panginoon, na kung saan nagbibigay sa atin ng kaurunungan at kaunawaan sa mga salita ng Diyos na patuloy natin pong pinag-aaralan. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dito po sa UPC Bulan, sa tatlong congregation po na pinangangasiwaan ng atin pong pastor, ang UPC Magsaysay, UPC Iquirino at UPC Santa Remedios dito po sa bayan ng Bulan. Magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga kapatiran. Pagbati din po kina Pastor Randy, ang atin pong pastor, Pastor Randy and Pastora Maricar dyan po sa Iquirino. Magandang umaga po sa inyo at sa inyo pong buong family. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Maging ang atin pong makapatiran dyan sa Iquirino, amen, ang Hisalan family. Praise God, pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. At maging ang mga kapatiran po natin dyan sa Hamorawon, dyan po sa Barangay Kalpi, magandang umaga sa atin pong mga kapatiran. Dyan po sa Barangay Biton, Magallanes, magandang umaga po mga kapatid. Patuloy lamang po tayo maglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. At pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa UPC Matnog, dyan po sa Manurabi Church, magandang umaga mga kapatid. At dyan po sa Hinablan Oriental, magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. At maging mga kapatiran natin dyan sa sentro ng Matnog, magandang umaga mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Magpatuloy lamang tayo maglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik mga kapatid. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, kung kayo po ay mayroong prayer request, amen, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number mga kapatid. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran, praise God, dyan po sa UPC Matnog, dyan po sa Barangay Kalintaan. Magandang umaga po mga kapatid. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoong Hesukristo. At binabati din po natin ang Hinavia family dyan po sa Barangay Pangi. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid, sina Brother Ray and sina Sister Eden at ang buong family. Magandang umaga maging kay Sister Risa Hinavia. Pagpalain kayo ng atin pong Panginoon at ang kagalingan ng Diyos ay ipagkaloob sa iyo. Amen. At sa inyong mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga Facebook Live viewers. Magandang umaga po, Brother Andy Orozco. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. At maging sa lahat ng atin pong mga giliw na tagapakinig,
sa lahat ng atin pong mga radio listeners, saan man po kayo dako na lugar naroon. Amen. Ano man po ang inyong mga kalagayan, huwag po nating kakalimutan na may Diyos na handang umalalay sa atin at may Diyos na handang tumulong sa atin. Good morning, Brother Bernardo Sidugen. Thank you so much for watching from Ilocos Sur. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. And also Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong. Magandang umaga po sa inyo. At maging mga kapatid sa Brother Joseph Pahutina Bara, magandang umaga po. Sister April Santos, magandang umaga. And Sister Margie Guitan Isiha, good morning po. Sister Christy Disoyo, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong panunood. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Praise God. Atin pong bigyan ng pagkakataon ang atin pong kasama, Brother Aljon, para sa inyo po ay bumati, mga kapatid. Brother Aljon. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon. Binabati natin ang lahat ng nakikinig sa kanilang mga radio, saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong ginagawa, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At binabati din natin dyan ang ating mga kapatiran sa Barangay San Juandaan, sa Hiyukado Family, at sa lahat ng kapatiran dyan sa Barangay San Juandaan, maging dito sa Palipas, sa Butag. Binabati natin dyan sina Brother Daryl Gutisa and Sister Let Gutisa na patuloy na sumusubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Maging ang mga kapatiran dyan sa Barangay Aguinaldo. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon sa Pilahio Family, Reyes Family, and Barloso Family. Pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon. Maging dyan sa mga coastal area na sakop ng Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Pagbati din po Sister Sally Laudit, dyan po sa UPC Santa Remedios. Sina Brother Emil Tapit, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister April Santos, good morning. Amen. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Praise the Lord. Amen. At maging sa lahat ng mga Sister Divine Espela Guyal, good morning. At maging sa lahat ng mga nanonood, amen, at mga manunood pa lang, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. Praise God. Tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, sapagkat ang oras natin ay tumatakbo. Praise God, sa pag-aaral ng salita ng atin pong Panginoon. Atin pong bigyan ng mahabang oras ang atin pong pagtatalakay, sapagkat ito po ang pinakasentro ng atin pong programa. Tayo po ay manalangin. Amen. At simulan natin ang atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa ating pagtatalakay. Amen. Praise God. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. Sa pagkakataon na muli ay amin pong mapag-aralan ang iyong mga salita. Panginoon, mangusap ka po sa amin pong mga kababayan na taimtim na nakikinig ngayon sa kanila pong mga radio. Amen. Pagpalain mo po ang kanila pong pakikinig at pagkaluban mo, O Diyos, ng karunungan at kaunawaan na sa bawat salita mo na kanilang mapapakinggan ay kanila itong maintindihan at ito'y maisapamuhay, Panginoon. At pagpalain mo rin po ang aming mga Facebook Live viewers. Patuloy mo pong katagpuin ang kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Samahan mo po kami ngayon sa amin pong pagtatalakay. In Jesus' mighty name. Lord, we pray for your divine intervention sa amin pong mga radio listeners and Facebook Live viewers. In your name, Jesus Christ, we pray. Amen. Tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid. Kung kayo ay mayroong mga Biblia, pwede nyo po kaming sabayan sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos in the book of Romans chapter 5 verse 8. Ganito po ang atin pong mababasa. Pakinggan po natin. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa,
si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita sa pamagitan ni Apostol Pablo. Mga kapatid, amen. Ang atin pong pag-aralan ngayon ay ang dakilang pag-ibig ng atin pong Panginoong Jesucristo. Yung pag-ibig ng Diyos na hindi kailanman nababago at hindi kailanman mababago. Amen. Lagi natin ipinapangaral na kahit yung mga tao na mapupunta sa impyerno, mahal sila ng Panginoon. Kaya lang dahil pinili nila ang mapunta sa lugar na yon, walang magawa ang Diyos kundi igalang at irespeto yung kanilang mga desisyon. Tandaan natin mga kapatid na anuman ang desisyon natin sa panahong kasalukuyan, malaki po ang kinalaman niyan kung ano ang magiging buhay natin sa hinaharap o kung anuman ang magiging sitwasyon natin pagdating doon sa kabilang buhay. Tandaan natin may dalawang lugar mga kapatid ang pwedeng puntahan ng mga tao, langit at impyerno. At ang dalawa na yon ay walang hanggan, walang katapusan. Kaya kung ano man ang ginagawa natin ngayon, malaki po ang kinalaman niyan sa kung ano ang magiging kalagayan natin pagdating ng panahon. Ganun pa man mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo ay kailanman hindi nagbabago. Sa tao, hindi ito nagbabago, anuman ang mangyari, anuman ang maging sitwasyon, ilan mang ang lumipas na mga taon, hindi pa rin ito magbabago kailanman. Sapagkat ang Diyos ng tayo ay inibig, amen, praise God, wala po itong kondisyon. Mahalin mo man ang Diyos o hindi, mahal ka ng Panginoon. Ganun pa man mga kapatid, isa sa pinaka-problema sa panahon ngayon, hindi lang ang taas ng bilihin, hindi lang ang crisis, hindi lang yung inflation, mga kapatid, hindi lang yung kaguluhan sa atin pong mundo, hindi lang po yan ang pinaka-problema ngayon. Kundi ang pinaka-problema mga kapatid sa panahon ngayon ay ang pag-ibig ng tao sa Diyos. Sapagkat iilan lamang po ang mga tao na nagpapakita ng kanilang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Tandaan natin, ang pag-ibig sa Diyos, hindi po ito na ipapakita sa pamagitan ng pagbigkas lamang ng salita na sasabihin ng tao, mahal ko ang Panginoon, ako ay umiibig sa Diyos. Hindi po ganon, sapagkat ang Diyos po, hindi po siya nakukuha, hindi po siya nakukumbinsi ng salita lamang. Dahil nais ng Panginoon na kung anuman ang ating nararamdaman para sa Kanya, kailangan ipahayag natin ito sa pamamagitan ng ating gawa, mga kapatid. Amen. Bagamat alam ng lahat ng tao na may Diyos, pero hindi lahat ng nakakaalam sa Diyos ay totoong umiibig sa Diyos. Amen. At hindi lahat ng naglilingkod ay totoong umiibig sa Diyos, mga kapatid, sapagkat at hindi lahat ng mga palasimba ay totoong umiibig sa Diyos. Kasi may mga tao na nagsisimba, pumupunta sa simbahan para ipangalandakan sa iba na siya ay relihiyoso o siya po ay talagang nagsasadyos. Tandaan natin, ang paglilingkod sa Diyos, kailangan repasuhin natin ang ating mga sarili. Kung yan ba ay buong puso mong ginagawa, bunga ng iyong pag-ibig, o bunga lamang ng iyong pagmamalaki at pakitang tao. Huwag nawa mangyari na ang ating ginagawa ay pakitang tao lang ng ating pagpunta sa simbahan para lang masabi na ikaw ay relihiyoso at makadiyos na tao. Mga kapatid, hindi natin kailangan ipakita sa mga tao na tayo makadiyos. Sapagkat kung totoong tayo makadiyos ng buong puso at may malinis na puso, ipinapahayag naman ng Diyos yan eh. Hindi natin kailangan ipangalandakan yun. According to Romans chapter 8 verse 39, pakinggan natin. Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mga kapatid, amen. Walang makapipigil sa Diyos, amen, sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Mga kapatid, walang pwedeng pumigil at walang makakapigil ng pag-ibig ng Diyos sa tao at wala pong makakapagbago
sa Diyos sa kanyang pag-ibig sa tao. Pastor, kahit na ang tao hindi sumusunod sa Diyos, yes. Kahit hindi ka sumusunod sa Diyos, mahal ka ng Diyos. But it doesn't mean mahal ka ng Diyos, ililigtas ka ng Diyos. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na mahal ka ng Diyos, kahit anong gawin mo, kahit nagpapakasasa ka sa mga makamundong bagay, kahit ikaw ay nagpapakasasa sa mga kasalanan, ililigtas ka na ng Diyos. Hindi po ganon. Nais lang natin ipakita na ang pag-ibig ng Diyos ay talagang hindi ito nagbabago at walang makapagbabago, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin na porket mahal ka ng Diyos, ay kahit nag-i-enjoy ka sa paggawa ng kasalanan, ililigtas ka ng Diyos. Na kahit nag-i-enjoy ka sa kasalanan, hindi po. Sapagat ang makapagliligtas sa tao ay yung response ng tao sa utos ng Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kailangan natin maintindihan, wala nitong makapagbabago. Kaya sa mga nakikinig ngayon, huwag nating isipin na hindi tayo mahal ng Diyos. Kasi may mga tao na makaranas lang ng kahirapan, iniisip nila na hindi sila mahal ng Diyos. May mga tao na kinu-question ang Diyos sapagkat nakikita nila yung kakilala nila maganda ang buhay, sila hindi. Yung kakilala nila okay ang buhay, sila hindi. Yung mga kakilala nila magaan ang buhay pero sila ay maraming rimalaso ang nangyari. Hindi po, mga kapatid. Huwag nating questionin ang pagmamahal ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos. Sapagat kahit anumang ibang nilalang, sabi ng Biblia, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, sa verse 38, mga kapatid, minention doon, mga kapatid, na kahit ang kahirapan, kahit ang kahubaran, kahit anuman ang minention doon, lahat na, mga kapatid, na mga negatibo, ay hindi pwedeng makapagpigil sa pag-ibig ng Diyos sa tao at hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kaya lang, ang tao po ang may problema sa pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Doon po nagkakaroon, mga kapatid, ng pagkapahamak ang tao. Kasi kung ang tao man ay mapahamak, hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos yun, kundi napahamak ang tao dahil sa kanyang maling desisyon na ginawa at dahil pinili niya na mapahamak. Kagaya ngayon, mga kapatid, nangangaral ng salita ng Panginoon. Kapag pinili mong sumunod, ikabubuti mo yan. Pero pag hindi mo piniling sumunod, mga kapatid, ikasasama mo yan. Kasi kung ano ang ginagawa ng tao, yun din ang mangyayari sa kanya. Malaki ang kinalaman nun kung ano ang hatol na ipagkakaloob ng Diyos sa kanya, mga kapatid. Kaya huwag nating isipin na porket mahal tayo ng Diyos, mag-i-enjoy na tayo sa kasalanan. Hindi, mga kapatid. Gawin nating oportunidad na yung pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos, amen, samantalahin natin upang i-enjoy natin yung biyaya, yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon para tayo maglingkod sa Kanya at maglaan ng panahon para sa Diyos. 1 John chapter 4 verse 19, pakinggan po natin. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Amen. Ang unang umibig sa atin ay ang ating Panginoon. Wala nang iba. Ang Diyos ang unang umibig sa atin, mga kapatid. Hindi tayo ang umibig sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, walang utang na loob ang Diyos sa atin. Tayo ang mayroon, mga kapatid, sapagkat ang Diyos po ang unang umibig sa atin. Amen. Kaya ang Diyos, wala siyang pwedeng itanaw na utang na loob sa atin. Kasi may mga tao na masyadong paimportante sa Diyos. Na Panginoon, pag hindi mo ako pinagpala, hindi ako maglilingkod. Pag hindi mo ako pinagaling, hindi ako maglilingkod sa iyo. Hindi ako susunod sa iyo pag hindi mo tinugon ang panalangin ko. Mga kapatid, wala po tayo sa lugar para gawin yun sa Diyos. Dahil, kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, wala na tayo. Kaya ka nabubuhay dahil mahal ka ng Panginoon. Mga kapatid,
Kasi kung bibilangin natin yung mga kasalanan natin mula pa noon, kahit buong isang araw lang, bilangin natin yung mga kasalanan natin, mga kapatid, marami. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Kaya wala tayo sa tamang lugar para questionin ang Diyos. At para sabihin sa Diyos na para magbigay ng kondisyon sa Diyos. Kaya mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, pahalagahan natin. Titus chapter 3 verse 4, ganito po ang ating mababasa. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao. Amen. Mga kapatid, ang sabi doon, ngunit nang mahayag ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao. Nahayag pala ito, mga kapatid. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, ipinahayag talaga ito ng Diyos sa atin. Kaya nga dapat tayo bilang mga tao, dapat ipinapahayag din natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Love must be expressed. Wala pong taong umiibig na hindi naihahayag. Kaya nga, kapag mahal mo ang isang tao, makita mo lang siya, apektado ka. Dahil ang pag-ibig ng tao o ang pag-ibig, mga kapatid, lumalabas yan. Amen. Nai-express yan at nag-a-appear yan sa pagkatao ng isang tao. Kaya masdan nyo po yung mga magkasintahan na pareha sila umiibig. Hindi mo yan mapaghiwalay dahil sa kanilang pag-ibig. Ganon din tayo. Kung totoong mahal natin ang Diyos, dapat ipinapakita natin yung ating pagmamahal sa Panginoon. Kaya kung tatanungin tayo ng Panginoon ngayon, paano ba natin ini-express o ipinapahayag yung pag-ibig natin sa Diyos? Tandaan natin, hindi natin pwedeng ipahayag lang ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng salita. Kasi dapat ang pag-ibig ipinapahayag, kagaya ng Panginoong Hesukristo. Nung inibig tayo ng Panginoon, mga kapatid, amen, meron siyang ginawa. Amen. Sabi nga dun sa key verse natin, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Inalay ng Panginoon, mga kapatid, ang kanyang buhay. Alang-alang sa pag-ibig sa atin. Kaya, yun ay halimbawa ng Diyos sa atin na kung tayo man ay iibig sa Diyos, ialay natin ang ating buhay sa Diyos. Amen. Ialay natin ang ating buhay sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sino mang ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili. So kailangan tayo bilang mga tao, kapatid at kaibigan, kung totoong umiibig ka sa Diyos, kailangan ipahayag mo ang iyong pag-ibig sa Diyos. Kailangan ipakita mo ang iyong pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa utos ng Diyos. Sa pamamagitan ng iyong paglalaan, mga kapatid, ng panahon. Dapat ipinapahayag mo yun. Kaya kung tatanungin tayo ng Diyos, paano mo ba ipinapahayag ang pag-ibig mo sa Diyos? Paano mo ipinapakita ang iyong pag-ibig sa Diyos? 1 John chapter 3 verse 16, pakinggan po natin. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Amen. Yun po yung sinabi, napaka gandang statement, mga kapatid, na Apostol Juan, na dito'y nakikilala natin ang pag-ibig. Ibig sabihin, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Ganito pala yun, mga kapatid. Mapapatunayan pala natin na tayo ay umiibig sa Diyos kapag mayroon kang ginagawang hakbang alang-alang sa iyong iniibig.
Dahil ang sabi ni Apostol Juan, dito ay nakikilala natin ang pag-ibig. Makikilala ang pag-ibig sa pamamagitan, mga kapatid, ng iyong expression ng iyong pag-ibig. Kagaya ng Panginoong Hesus, nung inibig tayo ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Dahil inibig niya tayo. Kaya ang Diyos, nung siya'y umibig, hindi sinabi ng Diyos, mahal ko ang mga tao. Hindi lang yun, mga kapatid. Meron siyang ginawa. Walang iba kundi nag-alay siya ng kanyang buhay para sa atin. Ikaw na nakikinig ngayon, ano ang iyong ginawa para maipadama mo sa Diyos ang iyong pag-ibig sa Kanya? Mga kapatid, ano ang atin pong ginawang hakbang para maipadama natin yung pag-ibig natin sa Diyos? Para maintindihan natin at para maunawaan natin, kagaya ng mag-asawa o magkasintahan. Amen. Sa isang magkasintahan, nagbibigayan, ekspresyon ng kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal. Mga kapatid. At hindi naman pwede ang lalaki lang ang nagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Hindi naman pwede na o kaya naman ang babae lang ang nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa lalaki. Walang totoong pagmamahal doon, walang totoong pag-iibig ang nangyayari doon. Nagkakaroon ng totoong pag-iibigan at pagmamahalan ang magkabilang panig kapag parehas sila mayroong ginagawa sa isa't isa. Ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, meron na siyang ginawa para sa atin. Kaya ang tanong, ano naman ang ating gagawin o ang ating magagawa in expression, mga kapatid, doon sa ating pag-ibig sa Panginoon. Dahil ang problema po sa mundong ito ay ang pag-ibig ng tao para sa Diyos. Tandaan natin, yung totoong pag-ibig ng tao sa Diyos na mayroong expression o ipinapahayag ang ating pag-ibig sa Diyos. Balikan natin, mga kapatid, yung Romans chapter 5 verse 8. Ganito pang ating mababasa. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. The nature and expression of true love is giving and sacrifice. Kapag wala kang ginagawang sakripisyo, mga kapatid, alang-alang sa Diyos, hindi ka totoong nagmamahal sa Diyos. Yun po ang sinabi ng Biblia, mga kapatid. Biblia po ang nagsasabi niyan. The nature and expression of true love is giving and sacrifice. Kaya lang ang problema, hindi mo nga maibigay yung oras mo, tapos sinasabi mong mahal mo ang Diyos. Amen. At may mga tao na nagbibilang ng kanilang ginagawa para sa Diyos. Mga kapatid, meron bang pag-ibig na nanunumbat at nagbibilang ng kanilang ginagawa alang-alang sa kanyang iniibig? Huwag natin bilangin yung ginagawa natin para sa Diyos. Huwag natin bilangin. Kasi kung tutuusin, mga kapatid, hindi ka naman talaga karapat dapat gumawa niyan. Pero dahil sa biyaya at habag ng Panginoon, minarapat ka ng Panginoon. Kaya huwag natin bilangin sa mga nakikinig po ngayon. Huwag tayong magbilang ng ating mga ginagawa para sa Diyos. At sa mga mananampalataya, huwag natin bilangin lahat ng ating ginagawa para sa Diyos. Huwag tayong magbilang, mga kapatid, sapagkat hindi pa yun sapat kung tutuusin. Hindi pa yun sapat, kulang pa yan. Ang problema, kulang nga, binibilang pa. Mga kapatid, huwag natin bilangin sapagkat nakakahiya sa Diyos kapag nagbibilang tayo ng ating mga ginagawa. Nakakahiya yun sa Panginoon. Amen. Kung bilangan naman tayo ng Diyos ng ginawa niya para sa atin, alam natin ang sagot dyan, mapapahiya lang tayo. Kaya ang pag-ibig ng Diyos
sa tao? Walang kondisyon. Kasi kung may kondisyon ang pag-ibig ng Diyos sa tao, mga kapatid, kulang pa tayo sa kulang. Mga kapatid, hindi tayo papasa kung may kondisyon ang Diyos sa tao. Amen. Ang problema, yung tao na hindi naman karapat-dapat, sana, yun pa yung nagbibigay ng kondisyon sa Diyos. So, nakakahiya yun sa Panginoon. Kung meron man tayong nagagawa para sa Diyos, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil nagawa natin yun. Kung meron man tayong nagagawa alang-alang sa Panginoon, ipagpasalamat natin yun. Hindi yung kakagaling ko lang sa gawain, kakagaling ko lang sa Bible study, kagagawa ko lang nito, kakatapos ko lang gawin ito. Mga kapatid, hindi po yun tama. At nakakahiya yun sa Panginoon. Dahil dapat ang pag-ibig natin sa Diyos wala ring kondisyon. May mga tao kasi na maglilingkod sa Diyos. Pag nakaranas ng problema, hindi na maglilingkod dahil may problema. Pag nakaranas ng karamdaman, hindi na magtitiwala at maglilingkod sa Diyos kasi may karamdaman na. Pag nakaranas ng kagipitan, hindi na magsisimba dahil may kagipitan. Pag nakaranas ng problema, hindi na magsisimba dahil mayroong problema. So, ang kanilang pag-ibig ay may hangganan, may kondisyon na kung bibigyan natin ng lingwahe at kung bibigyan natin ng statement yung ginagawa ng mga tao, ganito po ang statement niyan. Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, wag basta maayos lang ang buhay ko. Dahil pag binigyan mo ako ng mga problema at karamdaman at kagipitan, hindi na ako maglilingkod sa iyo. Parang yun yung statement. Kung bibigyan natin ng lingwahe yung ginagawa ng mga tao ngayon. Sa mga kapwa ko kapatiran, sa mga kapatid natin sa pananampalataya, may mga ganun na pag may problema, hindi na magsisimba, hindi na mag-a-attend, hindi na a-attend sa Bible study, hindi na a-attend sa prayer meeting, hindi na a-attend sa gawain every Sunday, hindi na a-attend dahil may problema. Brad, sister, bakit hindi ka na nagsisimba? Kasi pastor, may problema. Kasi pastor, may kagipitan. So yung kanilang commitment, yung kanilang pag-ibig sa Diyos, may hangganan, may kondisyon. Paano kung hindi ka nalubayan ng problema? Wala ka ng pag-ibig sa Diyos. Paano kung hindi ka nalubayan ng pagsubok at kagipitan? Hindi ka na maglilingkod. Huwag naman po sana ganun, mga kapatid. Dahil sa totoo lang, kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, ikaw rin ang lugi niyan. Ikaw rin ang may hirapan. Sapagkat ang Diyos, kung hindi ka maglingkod sa Kanya, wala namang mawawala sa Diyos. Kung hindi ang tao maglingkod sa Diyos, wala namang mawawala sa Diyos. May mga tao kasi na, Panginoon, pag hindi mo ako pinagaling, hindi talaga ako maglilingkod, hindi kita pupurihin. So, may panggulat pa na ginagawa. Kung, sabi nga sa Bicol, unrahan kita sa Diyos. Kung payagan ng Diyos yung hamon natin, wala tayong magagawa doon, mga kapatid. Lugi tayo. Kahit saang tingnan, kahit saang anggulo tingnan, lugi tayo. Kaya kung meron man tayong dapat gawin, ay yung tingnan natin na oportunidad at pribilehiyo ang maglingkod, na hindi lahat ng tao ay nakakagawa nun. Kaya kung ikaw man ay nagagawa mo yan, na maglingkod sa Diyos, ipagpasalamat mo sa Panginoon yan, na nagagawa mo yan. Huwag na tayong humingi ng kondisyones, kundi pagpasalamat natin sa Panginoon kung ano man ang ating nagagawa. Kung meron ka mang nagagawa, salamat sa Diyos, pero hindi pa yan sapat. Purihin ang pangalan ng Panginoon. 1 John chapter 5 verse 3, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ito ang totoong pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. Kung totoo kang umiibig sa Diyos, dapat tumutupad ka sa utos ng Diyos. So ibig sabihin, para maipakita natin na totoo ang ating pag-ibig sa Diyos, ay gagawin natin yung mga utos ng Diyos. Mga kapatid. Kaya nga, ang totoong umiibig sa Diyos, mayroong ginagawa.
na pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, dapat naglalaan ka ng oras. Dapat yung lakas mo, ibinibigay mo sa Diyos. Yung substance, yung mga tinatangkilik mo, dapat, amen, mayroong kang pagsunod sa Diyos niyan. At higit sa lahat, yung iyong buhay. Amen. Kaya, kung mahal mo ang Panginoon, maglaan ka ng oras. Kasi, naipapakita natin ang halaga ng isang bagay kapag binibigyan natin ng oras. Kapag sinasabi mo mahalaga sa iyo ang Diyos, wala ka namang time sa Kanya, hindi mahalaga sa iyo ang Diyos. Mga kapatid, kasi madali lang po sabihin, I love Jesus, mahal ko ang Panginoon, mahal ko ang Diyos, iniibig ko ang Diyos. Mga kapatid, madali lang sabihin yun. Kahit nga si Satanas, kayang sabihin yan eh. Pero hindi kayang gawin ni Satanas na gumawa at pagsunod sa utos ng Diyos. Kahit nga ang demonyo, mga kapatid, nananampalataya. Nananampalataya na sila, ha? Yung pagbigkas pa kaya. Kaya nilang gawin yung pagbigkas. Pero, ginagawa ba nila yon na pagsunod? Hindi nila ginagawa ang pagsunod. Mga kapatid. Kaya madali lang sabihin, kahit nga yung mga atheismo na tao, yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, kaya nilang sabihin na mahal nila ang Diyos. Madali lang kasing sabihin yun. Pero, mahirap yung panindigan kung hindi yun ang totoo na laman ng puso ng tao. Kasi kapag ang laman ng puso mo ay totoong mahal mo ang Diyos, yung katawan mo gagawa yan. Magkukusa yan na gumawa, na sumunod sa utos ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, ang totoong pag-ibig sa Diyos, amen, ay ang pagtupad ng mga utos ng Diyos. Kapag hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, tapos sinasabi mong mahal mo ang Diyos, hindi ka totoong nagmamahal. Nagsasabi ka lang. Kaya may mga tao na, mga kapatid, na every time na tayo nag-evangelize, ang lagi nilang sinasabi, Pastor, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Lagi naman sa puso ko ang Diyos. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Ito po yung mapanganib, mga kapatid, yung hindi ka nakakalimot, pero yung katawan mo ay kusang nakakalimot. Ito yung mapanganib, mga kapatid, yung, Pastor, hindi man ako nakakalimot sa Diyos. Lagi ko naman siya naaalala. Lagi naman ako tumatawag sa Diyos. Mga kapatid, yun po yung mapanganib na rason sa panahon ngayon. Na busy ka sa mga material na bagay, pero wala kang panahon sa Diyos. Pero yung iyong bibig ay nagsasabi na mahal mo ang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ang Diyos, hindi natin makukuha ang Diyos sa pamagitan ng pagbigkas ng ating mga bibig. Sa pamagitan ng salita, hindi natin makukuha ang Diyos dyan. Kahit nga tayo, mga tao, mga kapatid, hindi naman tayo maniniwala sa sinasabi ng isang tao hanggat hindi natin nakikita yung kanyang ginagawa. Halimbawa, sa pagpapakabait. Kapag magsabi ang isang tao, magpapakabait na ako, mabait akong tao, pero yung kanyang ginagawa, salbahe, hindi tayo basta-basta maniniwala sa sinasabi. Hindi po yan matututulan ng atin pong mga matatalinong taga-subaybay na nakukumbinsi tayo depende sa kung ano ang ginagawa ng isang tao. Tayo nga, mga kapatid, ng mga tao, hindi tayo basta-basta nakukumbinsi at napapaniwala ng salita lang ng isang tao. Kundi napapaniwala tayo sa kung ano ang ginagawa ng isang tao. Tandaan natin, mga kapatid, amen, ang unang kasaysayan ng pagkahulog ng tao sa kasalanan, nagsimula po yan, mga kapatid, sa pagkikipag-usap. Nadala, mga kapatid, si Eva at si Adan sa salita. Mga kapatid, ang akala ni Eva at ni Adan, yung kausap nila, ay nagmamalasakit sa kanila. Pero ang totoo, hindi pala. Kaya, mga kapatid, ang salita, pwede yan makadaya. Kaya ang Diyos, pero yung gawa, hindi po yan makakadaya. Yung ginagawa ng tao, hindi tayo madadaya kung anong ginagawa natin. Pero yung salita, nakakadaya yan. Pwede ka makapanloko sa pamagitan ng iyong pananalita. Pero yung ginagawa at kinikilos ng katawan mo, mga kapatid,
Amen. Sabi nga ng kasabihan, action speaks louder than voice. Yung kinikilos natin, yun mismo talaga ang nagpapakita kung ano ang laman ng ating damdamin, puso at damdamin. Kaya nawa, ganun din dapat ang gawin natin sa Diyos. Kung talagang mahal natin ang Diyos, maglaan ka ng panahon para sa Kanya, ibigay mo ang iyong lakas para sa Diyos, ibigay mo yung iyong buhay para sa Diyos. Kasi may mga tao na nagsasabi, mahal ko ang Panginoon, pero yung kanilang panahon ay wala sa Diyos, kundi nandoon sa mga material na bagay. So mga kapatid, hindi natin maluloko ang Diyos. Amen. Sa mga nagsasabi na mahal nila ang Panginoon, marahil mapapaniwala nyo ang tao, pero yung sarili nyo at ang Diyos, yan ang magsasabi ng totoo. Mark chapter 12, verse 30, pakinggan natin ang sinasabi. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Malinaw po ang sinasabi ng Panginoon. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ibig sabihin, yung buo mong pagkatao, kailangan nakikitaan yan ng paggawa, mga kapatid, in response doon sa pag-ibig mo sa Panginoon. Mga kapatid, sa mga kapatiran, kung talagang mahal natin ang Panginoon, ipakita natin sa gawa, huwag sa salita. Sa gilo naming mga taga-subaybay, sa mga radio listeners, Facebook live viewers, kung talagang mahal natin ang Diyos, ipakita natin sa gawa, huwag sa salita. Mga kapatid, kung mahal mo ang Panginoon tapos reklamador ka, hindi 'yung totoong pagmamahal. Sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero amen, pagka inutusan ka, busy ka, hindi yan totoong pagmamahal. Pagka mayroong gagawin ay hindi, kumbaga, ang sabi kasi dito, buong lakas eh. Hanggat may natitira ka pang lakas, ibigay mo yan sa Panginoon. Mga kapatid, buong lakas. John 14:15, ganito po ang ating mababasa. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Lahat ng umiibig sa Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoon, kung ako ay inyong iniibig, hindi sinabi ng Panginoon, sabihin nyo sa akin. Kung iniibig nyo ako, hindi naman sinabi ng Panginoon, sabihin nyo sa akin kung iniibig nyo ako. Pero anong sabi ng Panginoon? Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya nakikita mga kapatid ng Diyos kung sino talaga yung totoong umiibig sa Kanya. At alam natin na ang totoong umiibig sa Panginoong Hesus, yun yung mga taong sumusunod at tumutupad sa utos ng Diyos. Kapatid at kaibigan, kahit ilang taon ka nang pabalik-balik sa simbahan, kapag wala ka namang panahon sumunod sa utos ng Diyos, hindi basihan yun. Na ilang taon ka na pabalik-balik sa simbahan ay hindi po yung basihan na mahal mo ang Diyos. Kasi may mga tao na pabalik-balik sa simbahan pero hindi naman nakikitaan ng pagsunod. Mga kapatid. Kaya nga sabi ni Propeta Samuel, obedience is better than sacrifice. Walang saysay ang ating mga sakripisyo kung wala tayong totoong pagsunod sa utos ng Panginoong Hesukristo. Masasayang lang yung ating mga ginagawang sakripisyo kung wala tayong totoong pagsunod sa utos ng Panginoon. Kung magsasakripisyo lang rin naman tayo, kailangan lakipan na natin ang totoong pagsunod para maging acceptable yung ating pong sacrifices. Nagiging acceptable lang yung ating mga sakripisyo kung ito po ay bunga ng ating pagsunod. May mga tao kasi na willing sila to sacrifice pero hindi sila willing to obey. Madali lang kasi mag-sacrifice pero yung pagsunod, mga kapatid, madali lang mag-sacrifice lalo na kung marami ka, pag-aari, madali lang mag-sacrifice. Pero ang totoong sakripisyo,
ay ang bunga ng pagsunod sa utos ng Panginoon. Yun ang totoong sakripisyo na tinatanggap ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, amen. Minsan, nalilimutan natin ang pag-ibig ng Diyos dahil mas pinipili nating kalimutan. Dahil sa atin pong mga kalagayan, pero tingnan natin kung paano tayo inibig ng Diyos. Kapatid at kaibigan, kahit hindi natin sabihin, hindi natin may kakaila ang katotohanan. Makasalanan tayo. Araw-araw tayo nagkakasala. Araw-araw tayo nagkukulang. Pero kung titingnan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, pang walang hanggan at walang katapusan. Amen. Kaya, kung mayroon man tayong dapat gawin in response doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin, yun ay ang ating pagsunod sa Kanyang utos. Na kahit mahirap, kahit mabigat, kahit pa yung mga tao ay hindi sang-ayon sa ginagawa mong pagsunod sa utos ng Diyos, ginagawa mo pa rin. Diyan humahanga ang Panginoon. Na kahit na nasa kalagitnaan ka ng pagsubok, nasa kalagitnaan ka ng karamdaman, nasa kalagitnaan ka ng kahirapan, mas pinipili mo pa rin sumunod dahil mahal mo ang Panginoon. Diyan humahanga ang Diyos. Marahil hindi ka man pagyamanin ng Diyos sa mundong ito, pero pagkatapos ng buhay mo dito sa mundo, doon sa kabilang buhay, nandoon ang totoong pangako ng Panginoon sa iyo. Kaya wag nating gawing basihan na kahit hindi ka pinagpala sa mundong ito ay hindi ka mahal ng Diyos. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Huwag kang titigil ng pagsunod sa Diyos sa kabila ng mga kahirapan, problema, kawalan, pagsubok, at kagipitan at karamdaman. Huwag kang titigil sa pagsunod. Magpatuloy ka lang. Iparamdam mo sa Panginoon at ipakita mo sa Diyos, sa Panginoong Hesus, na kahit anuman ang mangyari, mas pinipili mong sumunod sa Kanyang utos dahil mahal mo siya. Diyan humahanga ang Panginoon. Joshua 22:5, pakinggan natin ang sinasabi, mga kapatid, in the book of Joshua, chapter 22, verse 5. Ingatan lamang ninyong mainam na gawin ang utos at ang kautusan na iniutos sa inyo ni Moises, na lingkod ng Panginoon, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos at lumakad sa lahat niyang mga daan, at ingatan ang kanyang mga utos at lumakip sa kanya, at maglingkod sa kanya ng buo ninyong puso at ng buo ninyong kaluluwa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Napakalinaw po, mga kapatid, ng statement ng Panginoon. Amen. Praise God. Ibigin ang Panginoon ninyong Diyos, lumakad sa lahat niyang mga daan. Yung mga daan na tinutukoy dito, yung mga utos ng Panginoon, mga palatuntunan. Amen. Ibigin ang Panginoon sa pamamagitan ng atin pong, ipakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod sa utos ng Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. At habang sinusunod natin ito, ingatan natin. Pag sinabing ingatan natin, mga kapatid, amen, ibig sabihin, yung focus mo ay naroon sa mga utos ng atin pong Panginoon. Hindi mo hahayaan na ito'y mawala, mga kapatid. Praise God. At lumakip sa Kanya, and at the same time, mga kapatid, maglingkod sa Kanya ng buong puso at buong kaluluwa. Doon sa pamamagitan ng ganyang bagay, diyan natin maipapakita ang totoo nating pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod sa utos, sa Kanyang mga utos. Amen. At pahalagahan natin ang Kanyang mga utos sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa Bible study, paglalaan ng oras sa pakikinig ng salita ng Diyos, at sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. At ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, diyan na po papasok yung atin pong mga sakripisyo, paglalaan ng oras, panahon, mga kapatid, pagsamba sa atin pong Panginoon. Amen. Pero, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 16 verse 14, last verse na atin pong ipaglilingkod,
Pakinggan natin. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Amen. Ang ating paglilingkod, kailangan bunga ng ating pag-ibig. Hindi dahil sa sinabi ng mga ngaral, hindi dahil sa sinabi lang, kundi lahat ng ating ginagawa. Mga kapatid, ito ay dapat bunga ng ating pag-ibig. Kaya nga ang sabi ng Colossians chapter 3, sabi doon ni Apostol Pablo, ano man ang ating ginagawa sa isip, salita at sa gawa, gawin natin ng buong puso. Kaya kung tayo ay susunod sa utos ng Diyos, dapat ito ay buong puso nating gagawin. Amen. Hindi napipilitan. Kasi kung napipilitan ka lang, pag napagod ka sa iyong ginagawa, aayaw ka na. Pero kapag buong puso mong ginagawa ang iyong paglilingkod at pagsunod sa utos ng Panginoon, mapagod ka man, mahirapan ka man, magpapatuloy ka pa rin dahil mahal mo at gusto mo ang iyong ginagawa. Yan po ang importansya na kung ang ating ginagawa ay buong puso, hindi ka magrireklamo. Marami kasi ngayon ng mga Kristiyano na reklamador. Kunting hirap, reklamo. Kunting gasgalos, reklamo. Huwag nawa mangyari mga kapatid. Lahat ng ating ginagawa, gawin natin sa pag-ibig. Bunga ng ating pag-ibig, anuman ang ating mga ginagawa para sa Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, huwag nating hayaan na yung atin pong pag-ibig, amen, ay hindi natin maipakita sa atin sa pamagitan ng ating magawa. Ipakita natin ito dahil mahal natin ang ating Panginoon. Again, mga kapatid, hindi natin makukuha ang Diyos sa pamagitan ng salita lang, kundi sa pamagitan ng ating mga ginagawa. Let us pray mga kapatid sa atin pong pagtatapos. Amen. Tayo ay manalangin sa atin pong Panginoon. Praise the Lord. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po Panginoon sa napakagandang pagtatalakay na iyo pong ipinagkalob sa bawat isa amin. Panginoon, tunay nga po o Diyos na ikaw ang unang umibig sa amin at ito po'y ipinahayag mo sa pamagitan ng iyong pag-alay ng iyong buhay para sa amin. At ngayon Panginoon, in response doon sa pag-ibig mo sa amin, tulungan mo kami o Diyos na yung pag-ibig namin sa iyo ay maipadama namin at maipakita namin sa pamamagitan ng aming paggawa, pagsunod sa iyong mga utos. Tulungan mo kami, O Diyos, lahat ng aming mga radio listeners, Facebook live viewers. Lord, help them, O God, to understand your words. Amen. Praise God. To give time, sacrifice, amen, praise God, in expression of their love for you. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maipadama namin ang aming pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyong mga utos. Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Thank you very much, Lord, for your grace and mercy. Thank you very much, Lord, for your loving kindness, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is our prayer, O God. In your name, Jesus Christ, we pray. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. At salamat din po sa atin pong technical side, DJ Box. Salamat po sa pag-assist. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maraming salamat din po sa atin pong Bible readers, Brother Raymar, Brother Angelo, Brother Aljon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging sa lahat ng atin pong mga Facebook live viewers. Amen. Praise God. Brother Rodel Argeles, good morning. Sister Beneta Arsarcon, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At sa lahat ng mga Sister Ophelia Camacho, good morning. At sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga nakikinig, maraming salamat po sa inyo. Again mga kapatid, ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang atin pong schedule ng pagsamba ngayong araw ng linggo. Diyan po tayo sa Ikirino Church. Alas 8 po ng umaga ang atin pong first joint, mga kapatid, joint Sunday worship celebration mga kapatid. Ngayong araw ng linggo, alas 8 po ng umaga dyan sa Ikirino. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay.
Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo. Huwag po nating kakalimutan, lagi po nating tatandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong